pinakamasayang mangyayari kung bababa si BBM. Maniwala po kayo? Uuwi po si tatay dito. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Meron po kaming balita, lumabas na yung third part ni Saldico. Ngayon pa, 5 to 7. At ang sinasabi po doon sa third part na yun, paminalaan pala siya ni Martin Romualdez na huwag umulit dahil makukulong ka, ipapatay siya sa kulungan. Yun pala ang revelasyon ngayon ni Saldico. Kung sige, kung gusto mo umuwi, kasi gusto niya talaga umuwi, bahala na raw makulong siya. Basta, sabi niya, sige, umuwi ka, hire ako ng tao, ipatutumba kita sa loob ng kulungan. Ngayon, may sinabi rin siya na tinestify daw ni Bryce Alcantara na amount na 21 million sa ICI, hindi daw po totoo yun. 56 billion po daw yun at napunta po daw lahat kay BBM at kay Martin Romualdez. Hindi ko po maintindihan ano yung nasa ICI kasi pinanawagan po natin ang transparency. Public hearing, wala man na binigay. Siguro nakarating talaga rin kay Saldico kung ano yun. Kasi nasabi niya meron daw 21 billion na inexplain doon si Alcantara. At ngayon, sabi niya hindi po totoong 21 billion kundi 5-6 billion po napunta po kay BBM at kay Martin Romualdez. Anya sabi po ni Saldico sa kanyang tatlong bahagi. Pero sabi niya, itong 3 parts niya, hindi pa pala siya nagtatapos. Marami pa po daw siyang revelasyon na gagawin. Alam niyo po, sa amin sa Mindanao, at tawag po niyan laygay, slow death ba? Yung tindi rin doon si Saldico, magante ba? Slow death, dandahanin niya, tumbahin yung kanyang mga amo. Ngayon po ba, ang katanungan kasi, kung mapansin po ninyo ang depensa ng ating administrasyon, ay hindi natin ating administrasyon, kanilang administrasyon ni BBM, ba, ang sabi nila, denial. Hindi naman kami, kung bakit niya in-expose, bakit niya sinabi sa SONA ni BBM, kung kasangkot siya. Alam niyo po, scripted na po yun, na gagawin niya. Yan tawag po natin na plausible deniability para mag-deny sila. Alalahanin po natin, bago po yung SONA niya, meron na pong pangyayaring sakuna, meron na pong mga nalunod, meron na pong na leptospirosis, mga gamit, mga bahay na nasira, mga sasakyan. Kaya maingay na po ang sambayanan. Maingay na po tayo. Dahil nga, nagsisimula na. So, inunahan. Nagsona, expose, gawa ka ng ICI, na ang sa ICI naman, po, no, ang ICI, hindi nagbibigay ng public hearing. Ngayon, ang baha na sa Cebu, ang flood control problem na sa Manila, nandun sa Davao City, nag-iimbestiga. At ang hindi ko maintindihan, bakit nandun si Magalong? Akala ko ba nag-resign na siya? Bakit siya nandun? That's a big question for us, Davaoenyo. Alam niyo po, nung pumunta po sa Davao City, pinipilit po nilang hanapan ng sira. Wala pong sira sa Davao City. Except for one, merong sira doon sa may river banda na flood, maliit na sira. Nung tinanong ni Magalong, bakit hindi yan inaayos? 2 taon na yan. Kasi po, hindi na si Duterte ang nakaupo, kaya hindi yan naayos si BBM. Di ba? Ang amin pong ma-apply over doon na nagbibigay ng traffic, na binabalandara po nila na grabe ng traffic sa Davao City. Totoo po, dahil hindi po tinatapos ng DPWH. Ginigipit po kami doon, kung maintindihan niyo po. Kung kayo dito ginigipit, grabe ang panggigipit sa amin doon. Walang nagsasalita. Ngayon po, kung hinihingi po ninyo lahat na Marcos resign, ito po sasabihin ko bilang abogado, 25 years na po ko litigation lawyer, guaranteed speech po yan sa Constitution natin. Basta wala pong sinabing, kuha tayo ng mga gamit, mag-alsa tayo, kunin natin ang gobyerno, bawal yon. Pero pag sige tayo sabing resign, pipilitin natin, pwede po yon. Why? Because po, government authority resides in us. Sa preamble po ng Constitution natin, we the sovereign Filipino people, imploring the aid of the Almighty God,
do ordain this Constitution. All government authority emanates from us, nanggaling po sa atin. So pag sinabi natin ayaw na natin sa Kanya, wala po siyang magagawa. Dahil ayaw na natin sa Kanya, sinusuka na natin siya. Alam nyo po, naobserbahan namin, sa pag-analyze namin, wala po itong kaibahan doon po sa Kanyang Ama noong panahon ng diktadorya. Ubus po ang pera natin. Ngayon po, noong panahon na yon, pananakot, pagkikidnap, gamit ang dahas. Ngayon, iba. Pero mas malaki, unprecedented, ang laki ng ninakaw. Ang ninakaw po, sobra-sobra. And, ang technique ngayon, manipulation, influence, at yung threat ng pagtatakot. Wala ang mga dahas. Pero, napakatalino ng script. Ang una po nilang ginawa, di Tatay Digong, dinala sa Hague. Pwede namang inidalhin yung matanda doon. Harmless ba yun? Sabi nga niya, ipakulong niya ako dito sa Pilipinas, harapin ko. Pero kailangan pong dalhin doon dahil siya po ang maingay dito at pinapakinggan nating lahat. Tayo po nandito tayo. Volunteer? Meron ba tayo nagpabayad sa atin? Wala volunteer ito papunta natin. Dahil nga po kailangan natin minsan lang po sa buhay natin. Minsan lang po. Ngayon lang po natin hingin sa ating buhay. Magsakripisyo lang tayo ng konting oras. I-demand for the resignation ni BBM at saka yung mga lahat ng mga kasamahan niya. Pag magawa po natin yan, tandaan po, baka po makalimutan nating lahat. Sige tayo demand ng resignation, dapat po protect BP Sara. Protect Inday Sara. Yan po ang aming aim sa Sara All Philippines. Of course, we are together with you, with the hakbang ng maisog na pinamunuan ni Randy Usman, pati ito pong Sara All, which he is the founder and convener, ang reforma ni Ms. Vivian Velez. Lahat po tayo dito, iba-ibang grupo sa Angeles, ni Pastor Jerry, lahat po tayo nagsasama-sama para dito. Pero kami po, wag po kayo mag-worry, nakatago na po si Inday kasi meron pong dinig na security reasons. So, no problem. We have to continuously protect her. Kasi pag hindi natin siya protektahan, itong ginagawa natin, wala ang pagtutunguhan. Kasi sila na naman ang gagawa ng paraan para mailagay ng tao na gusto nila para lalong nakawin ang kaban ng ating bayan. Mga kaibigan po, no, mga kasara all, mga kamaisog, mga kareforma, lahat po sa ating lahat, gusto ko po kung maintindihan ninyo na ang sitwasyon po natin hindi po ito yung loko-loko lang. Galing po ako noon Davao City, nagpunta ako dito kasi gusto ko magsalita. Ni minsan, nakikinig po ang aking anak, ang asawa ko, sabi nila, bakit ako nandito? Pasensya po, para sa pamilya ko, I have to say something dahil po hindi na makita ito. Hindi po totoong may corruption dito sa Pilipinas. Robbery in broad daylight. Nakawan po harap-harapan. Ang corruption po, kickback lang yan, 5%, 10%. Dito hindi. Nakaw talaga sa pera ng kaban ng bayan. Iyan po ang nangyayari ngayon dito. Ngayon, sa paggawa po ni Saldico, we have to take advantage to. Di ba napansin nyo, biglang nag-alab ang ating damdamin dahil sa yung pong ating paniwala, yung ating haka-haka, ating suspect, na karoon ng linaw ng katotohanan. Sa ating pong psychology po, yan po ang tinatawag na confirmation resonance. Confirmation resonance na kumpirma po ang ating panghinala na talagang may mastermind, hindi lang kay Saldico. Ano ang inaantay natin? Hingin na po natin na umalis na siya. Wala na pong reason. You see Claire, wala. Barking dog yan. Huwag na natin pakinggan yan. Ang mga depensa po na denial, yan po ang weakest evidence, weakest defense. Kahit sa criminal proceedings natin, pinaka-weak yan. Especially, walang mapakitang counter na dokumento. Walang specific denial. Kundi atakehin si Saldico dahil nagtatago at sasabihin niya na hindi magagawa yun dahil siya nag-expose. Yang klase pong depensa po, hindi yan makakasolusyon. Para lang po kayo, para sa mga lalaki dito, pag sinabing, bakit ngayon ka lang, nagtatrabaho kasi.
Hindi pwede yan. Dinaya lang? No. There must be proof. And mind you, the statement ni Saldico po, napakabigat. It confirmed everything. Sana po, pagpatuloy po natin ang ating panawagan. Kasi po, may maganda pong marating sa dulo. Tingnan nyo ha, pag bumaba si BBM, mapipigilan ng corruption, bababa din po yung superpower na si Ombudsman Boying Kuryente Remulla. Siyempre, bababa siya, di ba? Eh siya naman yung mouthpiece ng lahat. Hindi ko alam kung anong posisyon niya. Ombudsman ba siya? DOJ? Cabinet Secretary? O siya ba ang presidente ng Pilipinas? Di ba? We do not know. He's the mouthpiece. Yan sila alis. And the good thing is that sa line of succession natin, ang susunod po si Inday Sara. By law po yan. Hindi na po kailangan ng confirmation ng Congress at instantaneous po ang pag-install sa kanya. Yan po ang rule. Ngayon, ang maganda dito is that siya po ay mamimili sa hanay ng Kongreso kung sino ang magiging Vice President. Pagkatapos po niyang mamili, ikukonfirma po yan 2/3 ng Congress. So sino po sa mga senator or congressman ang pipiliin niya? Sino po ang ilalapit natin sa kanya na magiging pangalawang Vice Presidente? Yun ang masaya. Dahil now we will have a chance to choose the leaders na talagang gustong mag-serve sa atin. Hindi po yung mga leaders na ang isip lang ay magnakaw. At ang tatlo po, pinakamasayang mangyayari, kung bababa si BBM, maniwala po kayo, uuwi po si Tatay Digong. Kasi po, pwede na po natin i-demand sa kanya as a sovereign state, give back our president. We are a sovereign nation. Meron kami ditong justisya and sovereignty. Yung lugar nyo dyan sa Hague, we do not recognize that. Give him back to us. We can do that as a nation. And sana, bago po magpasko, kawawa naman si Tatay, makauwi naman sana. Yun po, ang panawagan namin, yung tatlong bagay ng aspeto na yun. Sana, sa konting pamamaraan po, napukaw namin ang inyong damdamin. At ipaglaban po natin yung tama. Minsan na po, isang beses lang, tawag namin, one big fight, Marcos resign. Thank you very much sa inyong lahat.